Sa POV, dineploy ko ang Wingster sa pagbabantay kay Dark ng patago at pagsunod sa mga lalaking banta sa buhay ng pugito ko. Sa tulong ng Wingster ay malalaman ko ang galaw ng kalaban. Sila ang magiging mata ko sa mga dayo na yon. Subukan lang nila na kunin at saktan si Dark, kami ang makakalaban nila. Hindi na ako nag-abalang kumuha na magbabantay sa akin dahil alam kong hindi naman ako ang target nila kundi ang jowa ko. Wait, hindi naman ako damay, di ba? Naglatuloy ako nangamba sa safety ko, pero huli na dahil busy na ang lahat ng mga tauhan ko. Wala nang available kung hihingi pa ako na magbabantay sa akin. Hindi naman kasi ganun kadami ang Wingster Club. Bilang lang sila sa daliri ng kamay at paa ko. In fairness, nagugustuhan ko ang banggit-banggitin ng pangalan ng gang ko. Assemble Wingster Club, ang cute! Ni minsan ay hindi ko pinangarap na maging gang leader pero ngayon, may sarili na ako mga tauhan na magiging sunod-sunuran sa akin. Kahit mga mukha silang rugby boys, ay nakita ko mukha naman silang mababait at masunurin. Tuwang-tuwa nga sila na malaman nilang akong bagong leader nila eh. Kulang na lang isang bahay nila ako nang nakaluhod. Ang ganda ko talaga. Hilig ng Wingster boys ang pagninigarilyo at alak. Hindi ko sila pipigilan sa bisyo nila. Pero kapag nasangkot na ang drugs at iba pang mga krimen, ay ako na mismo ang kakaladkad sa kanila sa police station. Iyon ang isa sa mga patakaran ko bilang bagong leader nila. Malandi ka talaga, no? Natigil ako sa pagpili ng talong nang marinig ang boses ni Jeannie sa likuran ko. Malandi ka agad? Hindi ba pwedeng gusto ko lang magtorta ng talong? Gaga? Hindi naman yan yung tinutukoy ko. Wala akong pakaalam kung gusto mo magluto ng talong. What I'm saying ay ang pangaagaw mo kay Dark sa akin. Ha? Kailan naging kanya si Dark? Magkapatid ba kayo ni Mosa? Bakit ang feeling nyo? Tanong ko sa kanya. Nakita kong lumabas na ang usok sa ilong niya. Ayan na, manunuwag na yan. Walang forever. Iiwan ka rin ni Dark. Ha? Sa tingin mo ba'y mananatili siya rito kasama mo? Asa ka? Aalis siya para maghanap ng mas class na babae. Sigaw niya sa akin, sa kanya itinulak ang balikat ko, dahilan para mapaatras ako. Humigpit ang hawak ko sa talong. Hindi ko mapigilang makaramdam ng inis dahil sa mga sinasabi niya. Sino ba siya para sabihin yon at pangunahan ang relasyon namin ni Dark? Dapat sa inggiterang to ay tinuturoan ng leksyon. Gusto kong idukduk sa bunganga niya ang talong na hawak ko, pero pinigilan kong sarili ko. Kalma lang, Ira. May araw din yung mga mukhang pusit na yan sa'yo. Tumalikod ako sa kanya saka ko pinagpatuloy ang pagpili ng talong na lulutuin ko mamaya para sa dinner namin ni Dark. Pero bigla akong napasubsob sa mga tindang gulay na matandang babae nang itulak ako ng malakas si Jeannie. Doon na tuluyan nagligab ang galit na kanina ko pang pinipigilan. Halos masilayan ko ng ngalangalan ni Jeannie dahil sa malakas niyang paghalakhak. Mabilis akong tumayo mula sa pagkakasalampa ko at hindi na ako nag-alinlangang idukdok sa bunganga ng napulot kong talong. Sa susunod ay pumili ka ng kakalabanin mo, Jeannie. Nang gagaliiti kong saad habang hindi pa rin binibitawan ng talong na pilit kong ibinabaon sa bunganga niya. Dahil sa susunod na banggain mo ko, ay upong gulay nang papasok din sa matabil mong bibig. Dugtong ko bago ko bitawan ang talong at iwan yon sa bibig niya. Narinig ko ang tawanan at hiyawan ng mga audience namin. Nagtitili at nagsisigaw si Jeannie sa inis bago ko maripas ang takbo palayo. Tinulungan ko matandang babae na ayusin ang mga paninda niya na nagkalat dahil sa ginawa na walang hiyang Jeannie na yon. Pasensya na po, Lola. Babayaran ko na lang po yung mga nasira niyong paninda. Pahayag ko. Ayos lang, Iha. Hindi mo naman kailangan bayaran lahat. Tsaka hindi naman ikaw yung may kasalanan. Kahit na po, babayaran ko na lang po para naman hindi kayo malugi. Ganito na lang. Hayaan mo kung hulaan ka. Kapalit na yon ng mga nasirang gulay ko. Marunong po kayo manghula?
Manghang tanong ko sa matanda. Oo, alam mo ba noong kabataan ko, ay sikat ako manghuhula rito. Pero tumigil ako na may mangyaring trahedya dahil sa talento ko. Nahulaan ko ang pagkamatay ng asawa at anak ko at hindi ko malang yun napigilan. Lumungkot ang tono ng pananalita niya. Simula nun, ay tumigil na ako sa panghuhula. Pakaramdam ko kasi ipasan ko ang anumang mangyayari sa kanila dahil sa mga nalalaman ko. Kung mabigat pa rin po sa loob niyo na hulaan ng ibang tao, ay bakit gusto niyo po akong hulaan? Tanong ko. Dahil mabait kang bata. Tipidi ang sagot sa akin. Kung ano man na makita ko'y sana kayanin mo, iha. Ikaw lang ang tanga may kontrol sa buhay mo kaya kayanin mo. Napalunok ako sa kaba. May parte sa akin na parang gusto kong umurong sa alok niya. Pero may parte rin sa akin na gusto kong malaman ang mangyayari sa hinaharap ko. Sa hinaharap namin ni Dark. Magkasama pa rin ba kami hanggang sa huli? Tinupad niya ba ang pangako niya sa akin mananatili siya sa tabi ko? Akin ang kamay mo, iha. Kaagad kong inaabot sa kanya ang kamay ko. Ipinatong niya ang palad niya sa ibabaw ko ng palad, saka ipinikit ang mga mata niya. Wala pang ilang segundo nang buksan niya ang mga mata niya at ibalik sa akin ang kamay ko. Ano pong nakita niyo? Galit, puno ng kadiliman, mga dugo at mga namatay. Sagot niya na nagbigay ng malaking question mark sa akin. Ano pong ibig sabihin nun? Mali ang pagkukurus ng landas niyo, iha. Siya ang papatay sa'yo at ikaw ang papatay sa kanya. Bago pa man kayo magkakilala, ay nakatakda ng papatay niyong isa't isa dahil sa kasalanang hindi kayo ang nagsimula. Kayo ang kabayaran at tatapos sa kasalanang yun. Sa susunod na magkaharap ulit kayo, ay tumakbo ka palayo sa kanya. Tumakbo ka at siguraduhin mong wag ka nang lilingon sa kanya. Kung piliin mo sa huli na maging matapang, ay humanda ka sa magiging resulta. Bugtong ba to? Bit-bit ang mga talong na binili ko, ay lutang ako habang papauwi sa bahay dahil sa mga sinabi sa akin ni Lolang manghuhula. Tinanong ko siya kung sinong tinutukoy niya, pero sinabi niya sa akin na ako lang daw ang makakaalam nun. Hindi kaya si Dark ang tinutukoy niya? Hindi. Imposibleng patayin ako ni Dark at papatayin ko siya. Baka sa sarap pwede pa. Diyos mio, Ira, lumelevel up ng kalandi ang taglay mo. Habang chill na naglalakad, ay napansin ko naman ang mga lalaking hindi pa mayor sa akin ng mukha. Bakit ngayon ko lang naisip na pwede silang mag-change outfit? Kung hindi pa sinabi sa akin ni Gonza na sila mga naka-men in black, ay hindi ko pa marirealize na nagpalit lang sila ng damit. Napansin ko rin ang iba kong tauhan sa wingster na kunwari tambay lang sa kanto, kaya napanatag ako kahit papano. Naks, maasahan naman pala mga walking stick na to. Not bad. Pag uwi ko, ay kaagad kong niluto ang binili kong talong para sa dinner namin ni Dark. Hindi ko alam kung anong oras siya uuwi, pero sana wala siyang OT para makapag-loving kami. Dark? Tawag ko sa kanya na maalimpungatan ako dahil sa rumaragas ang tubig sa sink. Dark? Muling tawag ko sa kanya na makita naghihila mo siya ng mukha. Did I wake you up? Sorry. Saad niya. Sinilip ko ang wall clock at doon ko nakitang mag-aalas 10 na pala ng gabi. Kakarating mo lang? Oo. Tipid niyang sagot. Lumapit ako sa kanya saka ko siya niyakap. Nangiangat ko ang tingin ko sa kanya ay doon ko nakita ang sugat niya sa kilay at tabi. Ano nangyari sa'yo? Puno ng pag-aalalang tanong ko. Dark. Narinig ko ang mahina niyang pagtawa kaya napasimangot ako. Mukha bang nakakatawa yung tanong ko? Kinuha ko ang kamay niya at hinila siya papunta sa sala. Pinaupo ko siya, saka ko tiningnan mabuti ang mukha niya. Itinaas ko rin ang suot niyang t-shirt para i-check kung okay bang abs niya. I mean, kung may iba bang sugat pa ba siya bukod sa natamo niya sa mukha. Ano ba kasi nangyari? Napagtripan lang ako sa daan. Na-threaten kasi sila sa kapugian ko,
Dahil halos lahat ng babae rito sa bar yung napapalingon sa akin sa tuwing dumadaan ako. Inaagawan ko raw sila ng chicks. Hindi nila alam, may nag-iisang sisiw ako. Pahayag niya. Para lang akong papel, nababilis niyang nabuhat pa upo sa kandungan niya. Sino-sino sila? Natandaan mo ba mga mukha ng mga nambugbog sa'yo, ha? Ilan sila? Para mapablatter ko yung mga yon. Nakabawi naman ako. Mas bugbog sarado sila kaysa sa akin. Aniya, habang mahigpit ang yakap sa bewang ko. Dark, nag-aalala ko sa'yo. Pag-amin ko, ayokong nasasaktan ng pugito ko kasi umiinit ang ulo ko. Patay na patay ka talaga sa akin, no? Asar ni Dark. Ako lang kasi ang pwedeng magbugbog sa'yo. Saad ko bago ko ritin ang pisngi niya. Ang sweet naman ng pugita ko. Lambing niya sa akin. Napasinghap ako nang ipatong niya ang isa niyang kamay sa harapan ko at pisil-pisilin yun na parang stress ball ang hawak niya. Kumain ka na? Tanong ko sa kanya. Not yet. Gutom na nga ako eh. Tara, samahan kitang kumain. Bababa na sana ako sa hita niya nang pigilan niya ako. Iba yung gusto kong kainin. Pahayag niya, suot ang payo niyang ngisi sa labi. Oh shit! Boss ganda! Tawag sa akin ni Gonza para siyang tuta na natatakot na lumapit sa akin dahil sa matapang na tinging ibinibigay ko ngayon sa kanila. Nakahalukip-kip ako habang isa-isa silang sinasamaan ng tingin. Kulang na lang ata ay may lumabas na angin sa bibig ko dahil sa inis na nararamdaman ko. Tell me what happened. Bakit umuwi sa akin si Dark ng bugbog sarado? Simple lang naman pinapagawa ko sa inyo pero hindi niyo pa magawa. I'm very disappointed. Ganito kasi yun, boss ganda. Panimula ni Gonza. May humarang kasi sa kanyang tatlo. Sino nga ulit ang humarang kay Boss Dark? Pabulong niyang tanong kay Lito. Tambay. Balik na bulong sa kanya ni Lito. Ano bang ginagawa nila at parang lutang sila? Sigurado ba silang nandun sila na masapak si Dark? Ang fishy nila. 3 tambay? 3 tambay lang naman pala eh. Bakit hindi niyo nagawang tulungan ng jowa ko? Hay nako, mapapabuga ata ako ng apoy nang wala sa oras dahil sa mga lalaking to. Sumasakit na naman ang ulo ko sa kanila. Anong Singhal ko kay Gonza na parang naiihang timang. Magaling naman kasi si Boss Dark makipagbakbakan kaya hindi na kami nangaalam boss. Sagot ni Lito habang kumakamot sa kalbo niyang ulo. Nasaktan lang siya kasi biglang bumulaga sa likuran niya yung isang tambay. Oo, tama. Ganun nga nangyari. Di ba, Gonza? Bakit parang hindi siya sigurado? Pakaramdam ko tuloy iginagawa lang nila akong istorya. Oo, ang galing ni Boss Dark kaya hindi na kami sumali sa gulo. Alam mo ba, boss? Pagkasuntok sa kanya ng lalaking nasa likuran niya, hindi man lang siya natinag sa kinatatayuan niya. Malakas niyang hinadbat yung kalaban niya. Angas? Bilig na pahayag ni Gonza habang sumusuntok sa hangin. Oo nga boss, ang galing ni Boss Dark. Kulang na nga lang kumain kami ng popcorn habang nanonood sa kanya. Segunda ni Lito. Nakaka-proud naman palang pugito ko, pero hindi yun yung point ko ngayon. Nasaktan pa rin si Dark. Sorry na boss, pagbubutihin na namin sa susunod. Pahayag ni Gonza. Siguraduhin nyo lang Gonza, dahil kung hindi, ay maghahanap kayo ng panibagong leader ng Wingster Clubs. Wingster boss, pagtatama niya sa akin. Sa gusto ko ng Wingster with Club. Where have you been? Tanong sa akin ni Dark pagdating ko sa bahay. Mukhang kagigising niya lang dahil sa namumungay pang mga mata niya. Ang gwapo-gwapo niya talaga sa umaga. Kahit may mga sugat siya sa kilay at labi niya, ay parang mas lalo lang siyang gumagwapo sa paningin ko.
Charan! Ipinakita ko sa kanyang hawak kong pansit at pandesal na almusal namin ngayon. Dinaanan ko lang talaga na mabilis na Gonza dahil nang gagalaiti ako simula pa kagabi na makita ko ang sugat ni Dark. Let's take a bath together. Hindi mo pa ako pinascore kagabi eh. Pagtatampo sa boses ni Dark. Nang sabihin niyang nagugutom siya at ako ang gusto niyang kainin ni tumanggi ako. Hindi na tumarupok. Nagawa kong hindian siya kagabi na bilang ganti. Pinaasa niya akong sabay kaming maliligo kahapon, pero anong ginawa niya? He slammed the door in front of my face while laughing hard. Scam na naman yan? Pagtataray ko. No, legit na talaga to. We will take a bath together. Ayaw mo? Gusto. Pabebeng saad ko. He wrapped his arms around my waist and shackled on my neck. Hinampas ko ang kamay niya nang bigla niyang pisilin ang likuran ko. Let's go? Hindi ba tayo kakain muna? Tanong ko sa kanya. Later, bakit? Gutom ka na ba? Balik niyang tanong sa akin habang patuloy na minamasa ang pang-upo ko. Hindi pa naman. Good. Nagpatianod ako sa kanya nang hilahin niya ako papunta sa loob ng banyo. Hindi pa kami nakakapaghubad ng damit nang siilin niya kaagad ako ng halik. Pabuti na lang at nagtoothbrush ako kanina paggising ko, kaya fresh breath ako ngayon. Impit akong napadaing nang sakupin niya ang bibig ko. Hawak niya magkabilang pisngi ko. Sabik na sabik ang halik na ibinibigay niya sa akin. Halatang kagabi pa niya gusto makascore. Tinulungan niya akong hubarin ang suot kong damit at ganon din ako sa kanya. Nang tuluyan naming mahubad ang saplot naming dalawa, ay muli niya akong inatake na mapusok na halik. Ramdam ko ang mainit na aming katawan na humahaplo sa isa't isa. I want to claim you and own you. Ipinangako ko sa iyong aangkinin kita sa mas maayos na lugar. Take me. Pagputol ko sa kanya. Mahal kita, Dark. Wala akong pakaalam kung saan lugar mo ako aangkinin. Ang mahalaga sa akin ay ikaw ang lalaking kasama ko. Tugtong ko pa. You won't regret this, Ira? You won't. Pahayag niya, saka niya muling hinalikan ang labi ko. Pagkatapos naming maligo, ay kaagad akong binuhat ni Dark papasok sa kwarto. Maingat niya akong inihiga sa papag na tinutulugan namin bago pumesto sa pagitan ng hita ko. Kitang-kita ko ang matinding pagdanasa sa mga mata niya at siguradong ganun din ako sa kanya. Good luck sa'yo, Perlas ng Silanganan, /Bataan/Pugita II. Magtitirik na lang ako ng kandila para sa'yo mamaya. You're beautiful, pahayag ni Dark. Hindi mo na ako kailangang bulahin, Dark. Pumayag na ako. Ngumisi siya, halatang nagpipigil ng tawa. Natuto lang siyang umiti at tumawa, ay kinarir na niyang silawin ako sa malaperlas niyang ngipin. At tuluyan na akong inangkin ni Dark. Wala akong pagsisisihan na kay Dark ko ibinigay ang pinakaiingat-ingatan kong puri. Wala akong pakaalam kung hindi ko pa siya lubos na kilala. Ang alam ko lang sa mga oras na to, ay mahal na mahal ko ang lalaking to. Tanga na kung tanga, pero sa kanya lang ako magpapakabaliw at magpapakatanga ng ganito. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.